Yes po, muli po, isang magandang araw na naman po mga kabarangay. Coiners Ring, nandito na naman po dahil may issue na naman po tayong pag-uusapan tungkol sa barangay at SK election. Yan nga po mga kabarangay, mayroon pong isang kongresista na nagsusulong na naman o nagsulong o nagpapanukala na i-postpone na naman po o ilipat na naman from March to September itong BARM election. At ayon po sa kanya, para daw po makapaghanda ng maigi ang COMELEC at maging matiwasay payapa ang BARM election. So from March ay ang gusto po niyang mangyari ay sa September na. Siyempre, hindi po mawawala yung ating paanyaya sa lahat po ng napadaan lamang sa channel na ito. Kayo po ay aking inaanyaya na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Marami na naman po yung mga katanungan na ito po ba ay makakaapekto sa barangay at SK election. So mga kabarangay, sabi ko nga po sa inyo, naging think positive ako. Ang paniniwala ko ay tuloy na. Ito po, itong barangay at SK election sa November 2, 2026 or kung imumove niyan ay konti lamang. Kaya lamang po, kagaya po ng ating sinasabi, hawak po ng mga yan ang brilyante ng eleksyon, kaya pwede po nilang gawin yung gusto nila. Sana po ay wag naman. Ayon po sa kongresistang ito ay para makapaghanda nga po ng maigi ang COMELEC. Hindi kaya nakagulo na naman itong pagpapanukalang batas na ito na isinusulong niya. Bagamat ito po ay dadaan pa sa maraming may pagdadaanan pa po ito. Marami pa pong dadaanin ito bago po ito maisabatas, pero mga kabarangay, napakalaking katanungan po yan sa mga nag-iisip ng negatibo. Hindi kaya dahil dinikit na naman itong BARM election na ito from March ay ginawang September na napakalapit lamang po sa November 2 na barangay at SK election. So, inaanyayan ko po kayo na magkomento sa ibaba kung ano po yung feel ninyo, kung ano yung napipil po ninyo dito po sa panukalang batas na inaakda o na pinapanukala po nitong si Kong. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Alam po ba ninyo mga kabarangay na itong mga nakaupong ito, pabor po yan or kakampi po yan ng mga barangay officials na nakaupo. Kaya kung kayo po ng mga aspirante ay naguguluhan, hindi malaman ang gagawin kung maghahanda na o hindi, napakalaking sagabal po yan sa inyo mga kabarangay. Dahil pwedeng estratehiya po yan para hindi po kayo makapag-concentrate or hindi kayo makapaghanda ng mas maaga. Alalahanin po rin nyo na kapag kayo po ay naging nagahol sa panahon at hindi nakahanda pagdating po ng November 2, napakahirap po para sa inyo ang manalo dahil nga po talagang advantage po na napakalaki yung mga nakaupong yan. Unang-una po, siyempre may budget yan galing kay mayor, galing kay congressman. May mga budget pa sa barangay yan na pwede po nilang magamit. Lahat ng resources po pwede po nilang magamit laban po sa inyo. Kaya palagi pong sinasabi ko na lalo-lalo na sa mga baguhang aspirante ay manatili po kayo sa laging handa. Yes po, nakahanda na ba ang inyong team? Buo na ba? May mga leaders na po ba kayo ngayon? May mga programa, plataforma de gobyerno na po ba kayo na kung sakasakali na matuloy na ito talaga sa November 2 ay nakaredy na nga kayo? Mga katanungan po yan na iniiwan ko po sa mga aspirante na gustong humabol po dito po sa darating na halalan sa November 2, 2026. At uulitin ko po, kapag kayo po ay hindi naging handa, malamang sa alamang, sila pa rin po ang uupo. Kaya mga kabarangay, lalong-lalo na po kung talagang napakaganda po ng inyong naising sa inyong barangay at kung talagang wala namang ginawa itong inyong mga makakalaban, mag-prepare na po kayo. Siguraduhin po ninyo na nagsisimula na kayo ngayon or dapat noon pa ay nagsisimula na po kayo sa pag-iikot, pagpapakilala, pagpapahayag na kayo po ay nagnanais na humabol. Kung hindi naman po ito matutuloy sa November 2, wala po tayong magagawa, pero wala pong mawawala sa inyo kung kayo po ay laging nakahanda. At bilang karagdagan po pala mga kabarangay sa mga followers ko po
sa all collectibles, lalong-lalo na po sa mga mahihilig sa mga silver jewelries, gold jewelries. Mga kabarangay, hintayin po ninyo at pagkatapos po nito ay gagawin ko na po yung content ko para po dyan. At kung kayo po, tip ko po ito, kung kayo po ay may mga nakatago o meron po kayong mga silver jewelries, napakaswerte po ninyo. Abangan po ninyo yung content ko po para dyan. So muli po mga kabarangay, panatilihin po natin ang ating pag-iisip na positibo. Laging maghanda. Ihanda na po yung inyong team. Dapat buo na po sa mga panahong ito. May mga leaders na kayo. Meron na po kayong mga plataforma de gobyerno. May mga programa na po kayo kung ano ang gagawin po ninyo sa eleksyon. At higit sa lahat, nandyan na po, nakatayo na ang inyong political machineries. So yan po ay para sa inyo mga baguhan, mga aspirante. At siyempre kasama din dyan yung mga humabol na noon na natalo ng nakaraang halalan. Lalo na baka konting margin lang yung ikinatalo ninyo. So dapat alam na ninyo kung ano yung mga naging pagkakamali ninyo. Alam na ninyo dapat sa mga araw na ito kung ano po ang dahilan bakit kayo natalo. Para ito pong darating na halalan na ito ay nakaredy na talaga kayo. At malamang sa alamang, malaki na po ang tsansa ninyo na manalo, lalong-lalo na kung ang inyong pong kalaban ay wala naman pong ginawa. Ang mahirap lamang pong banggain kung ang mga barangay officials po ninyo na lalabanan ay mahal na mahal po ng inyong mga kabarangay. Kung ang inyong mga officials po na lalabanan ay talagang nag-function, gumawa po ng kaaya-aya at nanungkulan ng tapat, mahirap na po natitagin yan. Kami naman po dito po sa aming syudad ay napakaswerte dahil out of 33 barangays po ay talagang nagpa-function naman po ng mabuti ang aming mga barangay captains ng tapat. Yes po, mas marami po yung talagang sigurado po na makakabalik muli sa pwesto. Pero meron din po talagang mangilan-ngilan na talagang hindi po natin maiwasan na may mga ganyan tao po talaga na naupo na, sariling kapakanan lamang po yung iniisip. Kaya sa mga botante, yung lagi ko pong sinasabi na wag na po tayong maging bobotante sa ngayon. Maging botante na po tayo. Isipin na po natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Isipin po natin yung ating barangay. Ano po? Kung talagang wala naman pong ginagawa yung ating barangay captain, kahit bigyan pa po tayo ng pera niyan, pwede naman po natin kunin yan. Pwede natin kunin. Hindi naman niya alam kung sino yung iboboto natin. Ang mas maganda nga, kung sino po yung mga nakaupo na walang ginagawa, na namimili lamang ng boto, ubusin po natin ang pera ng mga yan para madala. Yes po. At para makaupo na po itong mga matitino na kung minsan talaga gahol po sa gastusin. Walang pera. Pero talagang nasa puso at isip po niya ang isang tunay na nanunungkulan. Sana po mga kabarangay, muli po isaalang-alang po natin para magbago na po ang takbo ng sistema sa ating mga barangay. At kung ang ating mga barangay officials naman po ay napakatapat, nagpapangsyon po ng maigi, kung ang kanyang makakalaban naman po ang magbibigay ng pera sa atin, kunin din natin at iboto si Kapitan at mga kagawad niya na talagang karapat dapat. At dahil po sa may issue na naman po na pinag-uusapan patungkol nga po dito sa barangay at SK election, sa mga subscribers ko po, sa mga followers ko po, asahan po ninyo na lagi po akong magbibigay ng update sa mga usapin po pagdating po dito po sa usaping barangay at SK election. At ganoon din po ang palagi ko pong sinasabi na hintayin po ninyo yung ating mga content patungkol po sa pagpapakilos ng ating makinarya. Kung kayo ay hahabol, ano po yung mga estratehiya na maganda po ninyong gawin para magkaroon po kayo ng tsansa na manalo. Sinasabi ko po, tsansa na manalo. Hindi ko po tinitiyak
na kapag ginawa natin lahat, ay mananalo tayo ng 100%. Nandiyan po palagi ang kaunting swerte. Swertihan din kung sakasakali. Pero mas maigi na po yung nakahanda, mas maigi na po yung may makinarya, may estratehiya, at ang pinaka-importante po sa lahat, yung talagang panunungkulan, talagang pagsisilbi ang hangarin po natin. At kapag ganyan po yung ating prinsipyo, ay may plus factor po yan para tayo po ay manalo. So yan muna mga kabarangay, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aking channel at ganyan din naman sa ating mga bashers. Pasensya na po kayo dahil hindi po titigil sa pagko-content si Coiners Ring habang may issue, habang may usapin pagdating po sa politika, lalong-lalo na po sa barangay at SK election.